Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility lumakas pa at naging ganap na bagyo na. Ito yung ikatlong bagyo ngayong 2016 at pinangalanan bilang Karina. Sa latest update nga ng Pag-asa kaninang alas 10 ng umaga, namataan itong Tropical Depression Karina. Yan po ay sa layong 195 kilometers. Silangan nitong Borongan City sa may bahagi po yan nitong Eastern Samar. Sa ngayon, taglay lamang nito yung lakas ng hangin umaabot sa 45 kilometers per hour at inaasahan nating kikilos. Yan po ay sa direksyong northwest, yan ay sa bilis naman na 11 kilometers kada oras. Sa susunod na 24 na oras, ito po'y magdadala ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Dito po yan sa may bahagi nitong Eastern Visayas, gayon din dito sa may bahagi nitong Bicol Region, kasama rin itong Caraga. Posible po yung magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. At bukas nga inaasahan nating nasa bahagi na ito ng Virac sa may Catanduanes at inaasahan naman magla-landfall itong bagyo sa bahagi po yan itong Cagayan sa araw naman ng Linggo. Habang posible itong lumabas dito sa Philippine Area of Responsibility araw ng Lunes o kaya naman ng Martes sa susunod na Linggo. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Benson Estareja, bagamat lalabas na rin sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na mga araw, inaasahan nating palalakasin ito yung hanging habagat na siya namang posibleng magdulot ng mga pag-ulan dito sa atin sa Metro Manila. Sa ngayon naman, wala pang nakataas na babala ng bagyo sa anumang bahagi ng ating bansa. Gayunman magdadala nga itong bagyo ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan dito po yan sa mga lugar na sakop ng 300 kilometers diameter ng bagyo. At dahil nga dito nakataas sa ngayon yung gale warning, dito po yan sa may eastern hanggang dito sa may eastern seaboard nitong Visayas at pati na rin itong Luzon, kung saan inaasahan natin yung bahagya hanggang sa napakaalong lagay ng mga karagatan. Sa atin namang taya ng panahon, intertropical conversion zone pa rin yung nakaapekto. Dito po yan sa may bahagi nitong Visayas hanggang dito sa may Mindanao. Sa mga susunod na oras, inaasahan natin yung maulap na kalangitan na may kasamang may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan dito sa ating mga nabanggit na lugar. Kasama rin sa mga uulanin, itong bahagi nitong Mimaropa, gayon din dito sa may Bicol Region. Dito naman sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi nitong Luzon, inaasahan natin yung bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Ibig sabihin po niyan, generally fair weather condition, pero wag maging kampante. Magdala pa rin ng payong dahil nariyan pa rin naman yung mga tsansa ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ng isang paalala. Air 21 introduces a new way of rewarding. The Air 21 Purple Rewards for consignees. Recipients will earn points upon receiving a package. These points can be used to redeem exclusive Air 21 gift items such as eco-friendly bags, flashlights, tumblers, organizers, flash drives, and power banks. The Air 21 Purple Rewards. Thrilled with surprises! Balita naman sa Nepal, mahigit 50 ang patay at 12 na ang nawawala dahil sa pagbaha at landslide. Kaugnay po niya nitong mga nakalipas pang araw, inilikas na rin yung mga residente mula sa 14 na mga estado sa nasabing bansa dahil na rin sa dulot ng pagbaha at mga pagguho ng lupa sa nasabing bansa. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonio. Magandang hapon po sa inyong lahat.